ang resulta nung ating ano. Aha. Aha. Alright. So, okay. Live na ako, live na. At paki-share nyo muna to. Paki-share nyo muna. Ito na yung resulta. Oo. Ito na. Oo. Ito na yung resulta. Ito yung resulta. Ito na, magkakaalaman na tayo ngayon. Todo tanggi po sila ha. Todo tanggi. Wala raw pong maisagot. Okay, Test FLM Canada, maraming salamat po, Ate Janice. So, eto na ho yung result. At sige, padamihin lang natin yung ating views, okay? Eto na. Share the live, share the live. Okay na, okay na. Good. At kung saan ayan dito ay makikita natin ang katotohanan. Hello? Akin na. Kausapin ko. Sige, bigyan mo sila. Akin yan. Okay. Sige. Sige, bye-bye. Okay. Share the live. Ito na, ang ganda nito. Ito, wawasakin na natin. Tatapusin na natin yung usapin about sa CSU. Okay? Share the live, share the live. Alright. Eto na, matindi to. Eto na ho yung ating ang ating CSU. Okay? Dito malalaman natin kung ano ba yung katotohanan diyan sa pinapakalat nila po Genius. Eto po, mapapakinggan natin kasi po kanina ako po at ang aking team, group of lawyer ay nagpadala po ako ng abogado at emisaryo sa CSU. Opo, sa Cagayan State University kanina. So, ngayon lang po natapos ang kanilang usapan. Ate Tess. Okay, wait. Hahanapin ko si Ate Tess. Sandali. Asa si Ate Tess? Hindi ko na makita. Ayun. Okay. Ayan. Moderator ka na, Ate Tess. Okay. So, panoorin nyo po ito. Pakishare na yung live natin. At dito, wawakasan natin ang kahibangan ni Makagago at Food Genius Vlog. Okay. So, sige pa, share pa. At least mga 700 viewers. Okay, 700 lang. Okay. At babanatan na natin to. Go. Share. Share muna. At ito, maganda to. Oo. Kung saan, todo deny na may ipinost ang CSU. Todo deny. At hindi nila alam kung saan yung internal affair. Papakinggan po natin yung ating mga lawyer at emisaryo na nagpunta mismo sa CSU. Alright. Ang ganda nito.
Oo, ayan, maganda to, maganda to. Kung saan makikita nyo ang mapapakinggan nyo dito yung leader, yung team leader ng ating mga emisaryo, si Bishop Jojo Martinez. Yes, sir. Ayan na. Konti na lang. Sige, kahit 500, umpisa na natin. Oh, ayaw nyo bang marinig? Natatakot ba kayo na magkakabistuhan na naman ng katotohanan? Na itong mga grupo ni Makagago at ni Pudginius ay nag-edit-edit lang ng sulat. At idininay ng CSU yung sulat na yan. So mamaya na ako hihingi ng dispensa sa kung ano man ang aking mga nasabi. Pero pakinggan muna natin. Share, 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 share. Share, eto na. Puta na, babasagin na natin sila. Para mawakasan na ang katarantaduhan nila. Ngayon, nag-edit-edit na naman sila ng mga picture-picture. Wawakasan na natin. Diyan sila magaling mag-edit. Share the live. Share, share. 100 more, 100 more. 100 more. Wawakasan na natin ang kawalangyaan nila. Okay. Okay, eto na. Tatawagan na natin. Ang mapapakinggan nyo po ay sige, Monique, mag-ano ka? Okay. Okay. As a moderator. Okay, Monique, moderator ka na. Okay. Share, 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 share the live, share the live. Okay. Ito na. Tatawagan po natin. Kanina may pinost po ako. Ulitin ko po. Ito po. Ito pong nasa kanan. Ito po. Yan po ay si Bishop Jojo Martinez ng Evangelical Crusade dito sa buong Cagayan. At ito naman po si Sir Art Ibanez, ang acting president po ng CSU o ng Cagayan State University. So may mas po kanina, kaya ngayon lang po sila natapos mag-usap. Okay? So tatawagan ko na po, ibibideo call ko na po. Yung maririnig nyo po ngayon ay si Bishop Martinez. Siya po ang lead negotiator nung ating pinadalang emisaryo para malaman ang katotohanan sa pangyayari regarding sa CSU. Bishop, I just put you on hold 1 minute, 30 seconds. So ang maririnig nyo po mga kababayan ay yung pong head ng aking emisary, ay yung pinaka-head negotiator ng Team FLM, Team Caliber, kung ano ba talaga yung totoong pangyayari na naganap dyan sa Cagayan State University, yung kanilang nilabas daw na memorandum na pinagkakalat ng grupo ni Pudginius na nasa website daw ng CSU regarding do sa pirma ni Mrs. Mariden Ventura Kawilan. Magandang araw po, Bishop. Yes, good morning. Magandang araw po. Ito po si Bishop Martinez ng Evangelical Christian ng buong Cagayan. Siya po ang aking lead at siya po ang galing kanina doon sa Cagayan State University. Bishop, ano yung napag-usapan nyo? First things first, nung dumating ka ron, sino una mong nakausap? Ang unang nakausap ko nun, sir, si President Art Ibanez. Apo. And then kasi wala pa si Vice President Mariden Kawilan Ventura kanina. And then sabi ko, Brad, meron akong sanang concern, sabi ko. Regarding dun sa letter kay FLM na naidawit yung pangalan niya.
Nasa circulation ng CSU yata yun. And sabi niya, wala akong alam yan, pero kausapin mo si Vice President Ma'am Mariden, sabi niya. So, I waited for her. After ng meeting nila, nagkaroon mo sila ng mass. After ng meeting, for 1 hour siguro, more than yun, inantay ko po. At talagang pinagtyagaan kong inantay. Hanggang sa yun, lumapit sa akin with 2 of his personnel. Yun, nag-usap kami, 4 kami nag-usap. Okay. Unang-una po, pinakita nyo ba yung edited letter? Kasi dalawa yung nag-circulate sa internet. Yung isa, tinanggi nila yon as edited. Yung isa naman ay yung memorandum nila, ang pinalalabas dito nila ng Puji News, yung mga basher ko, is nakapost daw yon sa website ng CSU. Totoo ba yon? Yun ang sabi niya. Ang sabi naman ni Ma'am Mariden, paliwanag niya, Ma'am, ano yung sulat regarding Francis Leo Marcos? Hindi po, Bishop, totoo ba na nandun sa website daw nila? I don't know if that is their website. Ang sabi niya nasa 888 daw, nasa... Email lang. So, email. Kasi nung chinecheck ko yung website nila, chinecheck ng team natin, wala namang post na ganon. Wala. So, ano ang paliwanag niya ron, sir? Ang sabi niya, being the head of the student affairs, sabi niya, academic affairs, tungkulin ko na. Tuloy tayo. Ang paliwanag ni Ma'am Mariden Cavilan, who is the present vice president for academic affairs, sabi niya, bilang parang nanay ng mga estudyante, tungkulin ko na protektahan sila kasi letters reach my office regarding complaints doon sa involvement nila kay Francis Leo Marcos. Sabi niya, so I just made a letter, sabi niya, pero internal yun, sabi niya, just to warn them na mag-iingat sila. Yun ang sabi niya. So sabi ko, kasi parang hindi ba na-publish yan na publicly, sabi ko, hindi naman daw internal ang purpose. Okay. So sabi ko, what made you make that letter or sign that letter? Sabi niya, yung alleged na, yung complaints ng mga estudyante niya. So sabi ko, ano ang nature ng complaint? When I asked them that, wala naman silang masabi. Okay. Nature ng complaint. Sabi ko, meron ba siyang nilokong estudyante ng CSU? Meron ba siyang pinangakuan? Kasi ang alam ko niya, nag-vlog siya. Kung sino yung unang pupunta dun sa vlog niya at magmamano, bibigyan ng pera. Di ba niya nabigyan? Sabi naman nila, nabigyan naman yata. So, complaint. Sabi ko, anong complaint? So, sabi ko, ang masakit din naman kay FLM yan. Sabi ko, dahil wala siyang kaalaman. Especially so, meron siyang lagi-laging optical vision dito sa Peña Blanca. He will be coming back 24, 25, 26 of this month. So, masisira naman ang pangalan niya. Kasi bakit naman gano'n? Siyempre yung mga tao, kapag yan nag-circulate na, siyempre negative ang tingin nila. Sabi ko, yung tao willing po man din ang tumulong sa ating mga kababayan. Yes, and I already did. Kahit dito sa CSU ako, if opportunity comes, tutulong siya. Sabi na, alam niya na kung saan siya makakatulong, sabi ko sa kanya. Ayun, so sabi ko, willing ka ba na pumunta si FLM dito? Sa payo. Sabi niya, wala naman dapat pag-usapan, sabi niya. Pero sabi niya sa akin, honestly, sabi niya, nasaktan din ako dahil tinira-tira niya ako sa vlog, sabi niya. Ay, bakit hindi ko titirahin? Bakit hindi ko titirahin? Sa tingin mo, ako hindi nasaktan? Oo nga. Sabi ko, nasaktan din yung tao, sabi ko. Oo. So, ano kaya ang magandang gagawin natin, ma'am, sabi ko. Sabi niya, medyo kumalma na muna siya dun sa vlog niya, sabi niya. And then, para maayos, sabi niya. Siguro, later on siguro. So yon. So ibig sabihin, para hindi na lumaki daw. okay. Pwede sana itigil niya muna. So Kumbaga, gusto niyang kumalma ako. Yeah. Pero sabi ko, nasaktan kasi yung tao din. Wala akong malay-malay. Tumulong na nga. Yun ang tumulong na nga. Siya pa yung gano'n. Sabi ko. So ako, ma'am, sabi ko, ako ay... Seconds. Go! Okay, tapos, sabi niya kumalma ako. Kumalma lang ako. Ano ang magandang, sa tingin mo, magandang gawin, ma'am? Sabi mo sa kanya na may tumigil na muna para maayos, sabi niya, para mawala na yung And then, siguro, ang nasa mind ko naman, bilang negotiator, siguro
siguro time will come, ready din siya magipag-usap siguro po dyan. Pero sana sinabi mo, kung nasaktan siya sa mga sinabi ko, mas nasaktan ako doon sa letter nila. Yeah. Pero anong sinabi niya, hindi naman para mag-circulate. So talagang ang nangyari dito, pinag-aaway pa kami nung grupo ni Makagago ng Pugenius Group. Hindi actually intention yan na i-publish yan. Wala naman daw siyang, sana sa email lang daw yan. Nasa email. Just to, email yan, nagulat na siya, ba't na lumabas eh. So syempre ako, katulad ko, kahit yung mga abogado ko, natakot din naman. Yeah. Oo. So, masama yun kapag pinablik yun. Talagang masama. Ngayon, Masama, pinablik eh. Ang ano ko lang naman yan is just to protect the students. Kasi kung wala naman akong gagawin, ako ang malabas na parang negligence sa trabaho ko. So yun ang sabi niya kasi nakarating sa office ni Roy yung complaint na may mga nag-fraudulent. Pero ano ang find out nila? May fraudulent bang nangyari? Yung findings nila? Wala naman. Sabi ko sa kanila, sir, ano bang basis nyo? What specific complaint that your students have reported you? Wala naman silang masabi. Kasi kung meron sana, kaya sabi ko, may niloko ba siyang estudyante nyo? Meron ba siyang pangako? Kasi nung nag-live siya, kung sino yung pupunta, bibigyan niya ng pera. Naibigay ko yung pera, naibigay naman daw. So, nabaldan sa na naibigay din. So, ano din? So, wala naman silang masabi. Kasi, sinetize ko nga bilang negotiator din yung good cause noon. Siguro, ang namin niya lang is na alarma lang siya dahil maraming basher, malakas yung basher. Well, anyway, Bishop, maraming salamat. Marami daw nagsisend ng mga communication sa kanya na parang negative about you. So, doon siya nadala siguro. Okay. Ay, marami yan. Pagka negative, talagang tatagta rin ng basher siya dan. Eto kasi yung masakit. Ako hindi ko pinapansin yung basher ko pero kasi yung kanila, institution na. Kaya papansinin ng abogado ko yan. Kasi kahit 1,000 basher magsabi ng negative sa akin, basher lang yon. But when it comes to institution, katulad yan, institution yan, syempre, pag sila naglabas ng negative sa akin, papansinin ng abogado ko yan. Kaya naman dumating kayo lahat. Go. So, Bishop, maraming salamat sa team natin sa pagpunta dyan. So, in fairness, thank you po. At ako'y ganito, sa harapan mo, nakikita ko, Mrs. Mariden Ventura Kawilan, ako po ay nasaktan. Ngunit ngayong nalaman ko na ang katotohanan, ako po ay humihingi ng tawad sa inyo kung ano man yung nasabi kong pangit. Ayun lamang po. At i-advise ko po ang mga abogado ko na i-draft na any charges and cases against you or to the school. Ayan po ang magpapatunay si Bishop Martinez. Ma'am, ako po in behalf of my team, pati po doon sa mga emisaryo ko na pinadala dyan sa Cagayan State University, ako po ay nasaktan talaga sa nag-circulate, lalo na't may pirma kayo. Pero ngayong naliwanagan ako na inedit nila yung pangalawang letter at yung isang letter naman ay for internal affair lang pala, ay talaga naman palang ang gusto pang mangyari nitong basher ko ay mag-away tayo. Pasensya na po. At ako po ay nangangako na anything that I could help to improve the quality of the service of the CSU, Team Caliber and Francis Leo Marcos will always be gladly be of help. Opo. Andiyan po si Bishop Martinez. Bishop, maraming salamat sa iyo. Mabuhay po kayo. I'll see you later. Maraming salamat po sa paliwanag at naliwanagan po ako sa ng aking mga supporter. Thank you po. Thank you, Bishop. See you later. Yan po yung pinaka-lead ng aking emisaryo na dumating doon. 4 po sila. Yung 3 abogado na from dito rin sa Isabela, sa Cagayan. 2 abogado at saka yung isa po ay pinaka-driver at syempre si Bishop at yan po ay may aking spiritual advisor dito sa Cagayan, si Bishop Jojo Martinez po yan. Okay, basin nyo so Miss Mariden, Mrs. Mariden Ventura Kawilan, ma'am, kung ako po ay may nasabi,
ipagpaumanhin nyo, sapagkat dala lamang ho yan ng aking emosyon na talaga naman hong para kasing doon sa sulat parang sinisira ho ang aking pangalan. Maaaring kayo nga ay gumawa ng aksyon sa sobrang daming bombardment, pero ako na ho magsasabi sa inyo, ma'am, na yung mga nagpapadala ng sulat sa inyo ay puro mga peking tao. Yung Yulen Marcos, yun ho ang original na budol-budol. Yung Food Genius Group at saka yung grupo ho nung MG, yan laging kalabang ko, ay gagawin ho talaga ang lahat para masira ako. So ngayong napatunayan nyo naman na wala naman pala, wala ni isa man sa estudyante nyo ang na-involve sa scam or fraud, sapagkat wala naman hong fraudulent na pangyayari. Yan ho ay akusasyon. Maaari ngang sa pagprotekta nyo sa inyong mga estudyante ay nagawa nyo yan sulat na yan. Ngayong nalaman ko na yan ay for internal affair only, kaso po ma'am, ang una pong nakakita, edited pa, pangalawang sulat pa. Mga abogado ko agad Kasi hindi naman ko napapansin yung mga ganyan. So, antibado sila agad na nagsabi, kasuhan mo to. Sige, upakan mo to. But ngayon hong naliwanagan na, kaya ho pinilit ko papuntahin dyan yung aking emisaryo para naman magkaalaman. Ngayong napatunayan nyo na wala namang fraudulent at wala naman hong scam na nangyari. Una, according sa investigation nyo, na ibigay naman kung ano yung pinangako ko sa estudyante. At wala ho kayong estudyante na na-involve sa any fraudulent scam. Nagkataon lamang na talagang sigurong malapit sila doon sa lugar kung nasaan ako, at nagkataon namang ako ay may offer na mga ganon, parte ng aking vlog. At syempre, hindi makapayag yung mga hindorotot kong basher, kaya naman ginagawa nila yung ganon. Marami ho ma'am, meron pa, marami silang kinakalapag. At the end of the day, puro mali. Yun lamang ho ay ginagawa nila para mapagtakpan ang batikos at mga kasong isinampa ko laban sa kanila. Yun ho ang katotohanan nun. Alam nyo ma'am, kahit daan-daan libong basher, hindi ko kuya pinapansin, basher yan At the end of the day, alam ko po kung ano yung sarili ko, ano yung capacity ko, ano yung kakayahan ko. Pero po kasi, yung sulat po is galing sa isang institusyon na kung saan nire-respeto ko pa naman. Kaya ho ako ay nasaktan. So para sa Vice President ng Student Affair ng Cagayan State University, ma'am, kung makakarating sa itong video ko, humihingi ho ko ng pasensya sa inyo sa mga nasabi ko, pero siguro ho ay nauunawaan nyo naman kung bakit ko naman ho nasabi yun. At ang isyong ho ito ay dito na ho magtatapos. Maraming salamat po at magandang umaga, magandang araw sa inyo lahat. Opo. God bless you and God bless you all. Thank you.